Ang tagal. Alam mo, papainda ka talaga eh, no, Rice? Napapaganon na ako. Napapaganon na ako. Ano ba yung bandera natin, Mark? Ha? Ayan o. Ayan. Naubos Yun, na to. Naubos na to Ubus sa na to. Toronto. Ubus na. Oo, ubos sa Toronto. Pambihira, oh. Padre, pre-tape tayo, ha? Pwede mag-shoutout muna. Go. Thank you lang ako. Mm. Thank you. Regalo ng anak ko. Uy, akala ko, Wow. so shy. Yun. Why, Rice? Is it your birthday? No, Father's Day. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko. Wow. Delay na to, mga Dre, itong episode na to. Bago nyo mapanood. Oh. Wow, ang shala naman ng anak ni Rice. Ang tanong, Dior din ba talaga yung loob? Oo, Dior naman. Alam mo naman yung ibang mga nanloloko. Mamaya diba? ulam eh. Parang yung sa yung ice cream eh. Pagtingin mo, ulam Oo. Wow, how does it feel, Rice? Nakakatawa naman, no? Oo, kasi dati ikaw yung nagpo-provide eh. 'Di ba? Tapos ngayon ikaw na yung binibigyan. Kaya nakaka-proud naman. 'Di ba? Yeah. No, 'di ba? Okay. O sige, Mark, ibalandra mo na yung t-shirt natin. Ito, maganda. Iregalo nyo sa mga asawa nyo, anak Yan. nyo. Oo. Tama. Tito nyo, lola't lola nyo. Ayan, Yan. Okay. Ang mahiwagang Spot Pinoy shirt. That's for $31, including shipping fee na po yun. Yan. Okay. Message nyo lang po si Mark sa aming Spot Pinoy Facebook page if you want to order. Meron din pong black niyan, may gray. Ayan. Okay. Nako, welcome to episode 36 of Spot Pinoy. Nako, medyo interesting din itong ating kakausapin yung kanyang storya. Nurse na siya, silang mag-asawa actually, sa UK ng 10 taon na. Tapos parang medyo hindi yata nila nagustuhan. They were just looking for a different environment. Ngayon, marami siyang mga storya, mga experience niya on discrimination, being bullied. Naku, kaya alamin nga natin. Hanggang dito yata sa Canada, may experience siya nun. So anyway, magpakwento tayo dyan kay Gladys Santos. Hi, Gladys. Hello, Gladys. Hello. Ayan. Medyo shy ako. Nice meeting you. Yeah. Yun. Okay, welcome, Gladys. Record na kasi. Oo. Alam ko nanonood yun si Gladys sa lahat sa atin talaga. Spot Pinoy plus sa ating tato. Di ba, Gladys? Oo. Thank you. So, thank you so much. And finally, ayan, nakakausap ka na rin namin. Okay. Kaya yata yung biglaan mong text kanina. Parang, nagulat ako. Di ba? Mas natutuloy talaga pag biglaan. Oo, mga unplanned. Okay, Gladys. 10 years ka na kayo na mag-asawa niyo sa UK. By that time, I'm sure medyo naka-establish na rin kayo doon, di ba? Ba't pa kayo umalis ng UK? Na-burned out ako. Kasi, 10 years kami doon. Nasa managerial, na rin kasi ako doon. So, 10 years kasi ang unit ko doon, neurosurgical, yung mga head and neck, gano'n. So, mabigat siya for 10 years. Parang, pag nasa UK ka kasi, parang walang masyadong pasyalan. Kasi ang marami doon, nasa London City kami mismo. Hindi kami, we don't drink, we don't go to the pub. Hindi kami, like clean living kami, dalawa. Yun na-enjoy namin nung first kasi mamamasyal ka, malapit ka lang sa Italy, Paris, diba? Pero down the road, parang tapos puro shopping. Siyempre, lahat doon, signature, di ba? Ferragamo, Balenciaga, lahat nandun na. Basta pumunta ka sa Skype, sa YouTube. Ang tawag kasi na tube train. Tube train. Sa YouTube. Tube train, ang tawag nila. Tube train. Makikita mo lahat doon, head to toe, lahat signature, posh sila. Parang wala na sa kanila. Parang, na-burnout ka sa ganung buhay. Ang laki ng problema din yan. Iba ang problema niya. Parang masarap yung problema mo, Parang gusto ko problemahin yan, Tsaka hindi ko pa alam nun. Naku, baka mabash ko. Hindi, go. Bakit? Hindi kasi,
hindi rin kami, kahit pareho kaming nurse, hindi kami makabili ng sasakyan kasi the bigger na, mas malaki ang car mo, mas malaki ang license, lahat doon, pati TV, may license. Kung tatlong TV mo, tatlong license yun, every single month, magbabayad ka ng 18 pounds. Pag bibili ka ng TV, may license yun, TV. Kung 4 ang TV mo, kailangan each TV may license. Tapos kung bibili ka ng sasakyan mo, kung ang sasakyan mo is yung truck, mas malaki. Tapos magpa-park ka sa harap, babayaran mo yung tax yung nakapark ka sa harap. Sa harap na ng bahay mo yun, babayad mo yun. So tapos iba pa yun, lahat doon may bayad. Yung nagbibiroan nga lang kami, utot lang ang walang bayad doon. Oo nga, grabe pala doon. Grabe. Oo. Ano yun? 3 TV ko. Parang umaarkila ka sa... license. Diba? Parang, why do you need a Kunyari license? ikaw, bibili ka sa Best Buy, i-register. Nauuho ko sa kwento mo. Malalaman nila na bumili ka ng TV. Pag hindi mo niregistered yun at hindi ka nag-license, titikitan ka. Pwede kang alam mo yun. Parang yun, parang tax. Hindi ka nagbabayad ng tax. Grabe. Pwede silang pumasok sa bahay mo tapos check-in kung ilan yung... Oo. May ganun. Kasi yung iba tinatago yung mga TV. Yung mga ganun. Kaya dati parang... Yung license na yan, baka naman parang equivalent siya sa tax, ganun? Or on top of taxes on those items? Kung may electric bill ka, may water bill, TV license, insurance, car, kasama yun. Grabe. Kasama sa bills yun. Pagka hindi. I mean, di ba nag-tax ka? Pag binili mo, obviously may tax, di ba? Iba pa yun. Iba pa. Grabe naman dyan. Aba, natalo yung Canada? Natalo yung Canada, ganun. Oo, no? Oo. Kapag nagre-reklamo ka na dito sa tax, mas Okay, magre-reklamo ko. Tapos, ang pa doon, nurse kami, di ba? Dito, every 2 weeks ang sweldo namin. Doon, once a month, every last Wednesday of the month. Once a month lang. So, nahihirapan kayo, kumbaga, i-budget. Ganun ba yun? Once a month. Kumbaga, pag sweldo mo, wala na. Kasi yung bills mo, wala na. Wala nang matitira sa'yo. Oo, malapit pa kayo sa bilihan ng kung ano-ano, di ba? Oo, kasi Sabi mo nga. sasakyan lang kami ng bus Tapos, nalungkot ako kasi walang Costco doon tsaka Walmart. Alam mo, meron napagkita doon? talaga yan sa email niya sa akin noon. Totoo. Wala rin IKEA. Ano meron doon? Tesco, Sainsbury, kung ano yung UK bra, yung mga iba rin ng grocery nila dun Tsaka mas marami sa kanila dun yung nilalagay lang sa microwave, yung ready to cook. Ganon. Oo. Bihira ang fresh doon? Bihira ang fresh? Oo. Kung may fresh Siguro puro fresh mga lang Italian food, ganon. Yung dahilan nyo ng paglipat, it wasn't because of, sa work, kumbaga hindi kayo kinulang ng kita or what? More on the environment talaga, everything, Lahat na siya, Ina. Kumbaga, yung work, kasi hindi kami makabudget. Tapos lahat, very talagang, kung mas mataas ang standard of living, mataas din to kasi hindi kami makabili ng bahay doon talaga? Magkano average ng bahay doon? Yung mga, simple lang. Parang yung bago kami, bibili na sana kami ng bahay, no? Ano pa to, way back 2002 or 2003. 2-bedroom lang siya. Ano na yun? 400 pounds. 400,000 pounds. Naku, hindi ko alam ang conversion. Magkukompute tayo. Ano siya? Kumbaga sa 1 pesos natin, 68. Ang 1 pound is 68 pesos. Okay. Ito na. So, ngayon to 697,000 Canadian dollars yung 400,000 pounds. That was way back in 2003 yun. Grabe. 2003 Grabe. for a 2-bedroom. Diba? Oo. Million na ngayon yan. Tapos yung master bedroom mo, hindi yung master bedroom na katulad ng mga kwarto nyo dyan na ano yun? Ang magkakasya lang doon, queen bed at saka isang cabinet lang. Kasi sabi namin, bakit? Tapos ang dahilan nila, you're not gonna spend 24 hours in your room. Yeah, we do. Oh. Kaya maliit lang. Pambira, no?
Maliit. Oh. It's not, parang magda-down na sana kami talagang, alam mo yung mabigat yung loob ko, sabi ko, no. So, umatras kami. Downtown yon, downtown London. Downtown yun. Kasi kung gusto mo, lalayo ka, as in malayo, yung Birmingham, yung sa probinsya, yung tinatawag na countryside. Hindi ako nagda-drive. Kasi iba ang driving doon, di ba? Nasa Anong license. status nyo nun sa UK? British citizen na kami. Oh? Okay. Naging Talaga? British citizen na pala kayo. Oh, good. Maganda, Okay, so- kasi ako, nasa neuro ako, tapos yung asawa ko, nasa, telemetry, cardiac. Yung mga puso. Oo. Ano na kami talagang, bibili na lang ng bahay. Ganun. Oh, yung mga ganun. Okay. Why Canada? Paano nyo Oo, naisip ang paano- Canada? Oh, ano naisip Ah, mo? Naisip Paano nyo yung pa? citizen na kayo ng British citizen na kayo? Paano yun? British citizen, kasi tapos, so, naiinis na yung asawa ko sa akin, kasi kahit pumunta kami ng States, Philippines, babalik kami ng UK, I'm sad. So, nakikita niya, depressed ako. Nade-depress ako, hindi na ako happy. So, sabi ng mga kasama ko, lumipat ka na lang na ibang unit. Kung ba't ako lilipat na ibang unit? Ganun din, pareho din ang setup sa trabaho. So, ang ginawa ko, sabi ko, I need to be out of the country. So, ngayon, nag-a-apply ako sa States kasi NCLEX passer ako. Tapos yung asawa ko nag-a-apply dito sa Canada. Tapos sabi ko, akala ko nag-a-apply sa Toronto. Kasi yun ang alam namin, kasi andyan yung kuya ko. Tapos sabi niya, hindi, natanggap ako sa BC. Sabi ko, saan yun? British Columbia. Okay, saan yun? Sa Vancouver daw. Okay, ano meron doon? Tapos, kumbaga, direct hire siya ng Burnaby Hospital. Okay. Kumbaga, in-interview siya. So, ngayon tinatanong siya, galing ka saan? Philippines. Nasaan ka? Saan ka nagtatrabaho sa UK? Nung ini-interview siya, nasa States kami doon ako nanganak. Okay. Masyadong Kasi yun citizen yung anak mo. Oo. Teka. Teka nga si Mark na Kari, pala. ang gulo. Ha? So, sorry, medyo na-confuse ako ng konti. Hindi ako nag-pay attention ng dahil na-distract ako sa pagkawala ni Mark. Okay. British citizen kami. So ngayon, by 2006 kasi, ang kuya ko nag-join sa US Army. Okay. So ngayon, papadala siya sa Afghanistan during 2006. Tapos 2008 pala. 2008 ako nung nabuntis ako. So sabi ng kuya ko, ipapadala si kuya ko sa Afghanistan. So kailangan namin mag-reunion kasi hindi namin alam kung makikita ko pa yung kuya ko. Parang ganun. Buntis ako nung pumunta ako ng States, siguro 6 months ako. Hindi pa halata. Kasi, ako. Nung pumunta ako doon, British citizen kami, pumunta ako doon, hindi na ako nakabalik. Kasi yung asawa ko pabalik-balik. So, nag-mat leave na ako. Vacation to mat leave, maternity leave. Kasi ang maternity leave na noon is 18 months. Sa UK. Okay. With pay. Haba, di ba? With pay yun. Actually, ginaya lang sila ng Canada recently na. 18 months. So, tapos, nung nandun ako 6 months, 7 months, babalik sana. Kaso, nagkaroon ako ng complication. So, hindi na ako pwedeng mag-fly back sa UK. Kasi, nagkaroon ako ng complication. Medyo lumaki yung anak ko. Hindi na ako makalakad. Kailangan akong bed rest. So, hindi na ako doon na ako nanganak sa States, sa Maryland. Okay. Citizen yung anak mo. Up to now, your child is holding his So, US siya, citizenship. kaya niloloko namin ABC siya kasi American, British, Canadian siya. Paano ba yun pag ganun? Alam mo, hindi ko talaga alam. So, ngayon, pwede ba rin siya parang... Hindi, na lang siya, hindi kami pwedeng mag-triple. Oo. Ano siya, talagang kahit anong gawin namin, American citizen siya. American-Canadian siya. Dito, sa Canada, ano nga ang Amerika, di ba? Ano lang siya sinasabi, no, he's American citizen. He's American. Hindi sila tumatanggap ng American-Canadian. Pero dito, pwede. So, American-Canadian siya, /British, nasa sa kanya yun. Pero, hindi na kami British kasi inano na kami, ngayon, Canadian citizen na kami. Alright. Ganun. So, pero pwede pa kayo mag-dual.
pwede kami mag-dual. Pero siya, kasi eto lang, recently umuwi kami Philippines. So, Canadian passport yung gamit namin tatlo. Umexit kami ng Seattle. Hinahanap yung US citizen passport niya. Sabi ko, expired na. Saan? So, kinwestiyon kami, kahit ano daw gawin ko, kailangan meron siyang American passport. So, nagparin yung American passport. Kasi sabi niya, kahit anong gawin mo, American citizen ng anak mo. Sabi sa akin, okay, fine. Sabi ko gano'n. Pero hindi kayo hinold o hindi kayo hinold? Hindi, kasi meron kaming Canadian passport eh. Okay. Noong una, hinuhold ako kasi parang inaano nila ako na meron kaming plano maging American. Sabi ko, kasi nga nanganak ako sa US, di ba? So, tinatanong nila kung humingi ako ng tulong sa ospital. Yung parang, hindi, binayaran namin lahat. Kasi wala kami plans. So, mahal siya. 17,000 US. Parang sisingilin pa kayo, no? Kung humingi ka na tulong. Hindi, naman doon? Ang mahal nun, di ba? Considering, anong year pa yun? 2008? 2000. Oo, 70. Oo, grabe. Kasi kung normal delivery, dapat 6 lang, 7. Naging C-section ako. Naku po. Yun Parang Parang 4 yung nationality ng anak mo. May Pilipinas pa yun. Pero nung December, umuwi lang kami. Love na love niya, lalo na ang Green Hills. Aba, the shopping center. Oo, iba na Green Hills na yun. Ano yung first time niya umuwi? First time niya ng Christmas, New Year. Iba talaga. Mamimiss niya yun. Nako, pag Christmas dito sa atin, sa loob lang tayo. Sa loob ng bahay. Kaya gustong-gusto niya yung sisig, isaw, fishball. Dami, no? Sa kalsada lang, no? Oo. So ngayon, Gladys, happy ka na sa environment mo sa Canada? May Walmart at Costco dito, kahit saan. Mas okay dito kasi mas family-oriented ang Canada. Mas maraming indoor-outdoor. Hindi katulad sa walang. Hindi ba naging mahirap yung desisyon na, sige, mag-Canada tayo? Kasi, kakaiba mga dreno, na tipong UK, British, citizen, tapos nag-apply ka sa ibang bansa. Actually, nahirapan kami. Yung back to zero kami. Alam mo yung 10 years kami doon, naka-build na kami, naka-ano na kami. Pagdating namin dito, wala kaming kilala, kaming 3 lang. So ngayon, may mga kaklase ako sa Makati Med dati na akala ko tutulungan ako, pero parang akala nila utangan ko sila. Yun ang masakit eh. Alam mo yun? Paano mo nasabi yun? Paano mo nasabi na... Bigla ka kasing nakumusta yata. Wala kang ano-ano. Bigla kang nakumusta. Baka huwag ka mangangamusta. Allergic yung mga taga-Canada sa ganun. Pag nangangamusta. Hindi. Parang nagkita-kita lang kami sa TNT. Alam mo yun sa Walmart. Hoy! Parang ganun. Kamusta? Tapos na-invite kami sa parang birthday party ng anak or Christmas. Alam mo yung ganun. So, nainis ako kasi alam naman nilang si Elijah kasi may peanut allergy siya lahat. Tapos, during Christmas, yung mga bata iba, binibigyan ng laruan. Tapos yung anak ko, bibigyan mo ng Ferrero. May peanut allergy nga yung anak ko, di ba? Delikado. Huwag mo na ako regaluhan, parang gano'n. So, parang na-feel ko na parang feeling nila, kasi ako, tatawagan kita, hingi ako, paano ba ang system dito sa Canada? It doesn't mean na pag nangamusta ako, mangungutang na ako. Hindi naman lahat gano'n. Hindi, dapat sinabi mo una. What made you feel? Bakit pasok sa isip mo na iniisip nila mangungutang ka? Paano? Yung tipong, parang, magkano ba yung parang sasabihin nila, Glads, may lakad kasi kami. Alam mo yung umiiwas, hindi naman ako pinanganak kahapon. Very observant. Sabagay, mararamdaman mo nga yun no? Mararamdaman mo agad yun na parang iniiwasan ka. Tapos parang the way they treat you, na parang, wala namang pera yan kasi, alam mo yung nagtatanong, parang ma-feel mo talaga. You don't need to ask, you don't need to say it, you can feel it right away.
Kasi mararamdaman ko very sensitive ako sa ganyan kasi ako, hindi rin naman ako mahilig mangutang. Oo. Lalo na yung mahilig mangutang. Actually, nung pagdating namin dito, to tell you honestly, binenta ko lahat ang alahas ko, yung mga Mga Louis Vuitton mo, mga ganun. Yung mga branded mo. Actually, binibenta ko yan, wala kasi gusto nila yung mga resibo. Ay, wala na akong resibo. Pati yung mga relo naming Tagyor, binibenta ko. Oh, where's the ganito? Parang, Ibig ko sabihin, baka napagkamala ka pa nagbebenta ng peke. yung talagang, alam mo yung galing kang UK, pagdating dito, back to zero kami. Oo. Tapos yung asawa ko lang ang nagtatrabaho. Talagang, yung first 3 years namin, first week, talagang kahit, wala kasi akong work noon. Yung asawa ko lang, kasi nag-aalaga ako kay Elijah. Pumunta kami dito, 6 months lang yung baby namin. So, kahit nag-apply ako dyan sa buong Metro Town, yung pinakamalaking mall. Lahat, in-applyan ko kahit McDonald's. Walang tumanggap sa akin kasi lahat ng resume ko, nurse eh. Ano pa lang yung status nyo nung dumating kayo sa Canada? OFW, work permit. Work permit pa, okay. Oo. Pero ano yun, ano ba tawag doon? Ano ba yun? Yung LMO? LMO. Oo. Nung time na yun, LMO pa eh. Oo, LMO. Yung parang parang kasi yung asawa ko, kailangan niyang i-pass yung CRNBC license dati. CRNBC pa tawag ngayon, NCLEX na. So, trabaho na siya doon, hindi pa siya NCLEX passer. So, nung first try niya, medyo hindi kami sinuwerte. So, kasi 3 times yan eh. So, nung second, kinakabahan niya yung asawa ko. Sabi niya, balik na tayo sa UK. Sabi ko, no, not going back. We're staying. Sabi ko, wala kang gagawin kundi magtrabaho, mag-aral. Ako lahat. So, ako nag-alaga, yun. Kaya nung second time niya na nag-exam, kukunin namin sa mailbox. Tapos nung pagbukas, pa daw kaming naiyak kasi nakapasa siya. So yun, nung nakapasa na siya, ako naman. Ito naman. Buti hindi kayo, hindi kayo nagsisihan nung nakakaramdam na kayo ng parang struggles, di ba? Kasi yun nga, di ba? Pagka husband and wife kayo, parang you have your better half, kung ano yung kulang ng isa, pupunan mong isa, kung ano yung kulang ng isa, yung asawa ko parang nagpapanghina na siya. Sabi ko, no. Kasi ako naman yung reason kaya kami pumunta dito, di ba? Kaya talagang, dinakapan ko siya, we can do this. Sabi ko, ayun, bumalik sa UK. We can do this, sabi ko. So yun, nakatulong. Kaya, alam mo yun, tulungan. Paycheck kami noon. Yung, di ba, naikwento ko sa Ina nung pumasok kami sa isang penang restaurant. Gusto namin. Debit lang pala doon. Sabi niya, yung debit na nasa ko, debit. Wala naman laman yung debit mo. Tapos, wala mo kaming hindi siya tumatanggap ng credit card. Kaya lumabas kami ng restaurant. Yun. Kaya, how long were you paycheck to paycheck? 2 years. Mga 2009 kami dito, 2010, 11. Almost 3 years. Bago. What changed things? Nung nakapasa ako. Dalawa na, no? Oo. Nung nag-umpisa ako, nag-start ako, kahit yung sinasabi nila dito, yung sinasabi nila is na, huwag mo isala yung nurse. Hindi rin eh. Pag isa lang ang kumikita, mahirap din kasi rent mo, sasakyan mo, insurance mo, SP, life insurance, yung mga bills mo, it adds up. Ngayon, kung nagawa kayo, okay, kung isa full-time, isa part-time, okay. Pareho kami full-time. Okay. Ngayon, talagang pinagdaanan namin lahat yun. Paycheck to paycheck. Alam mo yun, lahat. Kaya alam mo yun. Kaya pag may humingin tulong sa amin, okay, yeah, sure. Alam mo yun. Kasi pinagdaanan namin lahat yun. Kahit galing kaming UK, Oo, kasi no? walang tumulong sa amin eh. Tapos wala kaming yaya, wala kaming Kaya maliit si Elijah, huhugutin ko siya, i-hand over ko siya kay Sing, yung
as yung pangalan ng asawa ko, parang kahit sa duty, ito, alam mo yung pati yung anak namin hina-hand over mo. Oo. Ganon. Talagang, kaya isa lang rin naging anak namin kasi Busy. mahirap, rice, mahirap. Oo. Ngayon, hindi na. Ngayon, 15 years old na siya eh. 15 Dyan sa years old. Vancouver, na kayo? Established na kayo? Nakabili na kayo ng bahay? Ganon? Nakabili na kami ng bahay 2014. Okay. Bilis, di ba? Bali 2009, tapos nakapasok ako ng work about 2013. Tapos 2014. Nakabili agad kayo ng bahay, di ba? Oo. Mura pa ba Kasi dati? magkano yun at that time? Ito kasi bago to eh. Yung first, nagbayad lang kami GST. 3-bedroom townhouse, 1,500 square feet. 620. 600. Mahal na rin. Mahal na rin. Pero ngayon, maraming kumakatok. Gustong bilhin yung bahay namin. Gusto bilhin yung bahay namin kasi nasa na kami. Di ba yung mga DC assessment? Oo. 1.2 million na to. Wow. Double. Grabe. Bibenta mo ba pagka ganon? Naisip ko yung ganyan na... Hindi Saan kami titira? Mahal Naisip na ko, no? bumili ngayon lalo. Sisegue ko lang. Kasi naisip ko nga na dahil mataas na yung value ng bahay mo, kung ibibenta mo siya, so basically, kumita ka na ng, ayun nga, kalahati. 'Di ba? Ngayon, makakabili ka na ng property na, Sa ibang lugar nga lang. Hindi dyan, malamang. Malayo na. Ang anak ko ayaw na lumayo kasi naka-establish na siya dito sa Burnaby. Kumbaga, mula nung maliit, dito na siya, ayaw niyang lumayo. Kino-consider na namin siya sa decision. Kasi 15 na siya. Hindi pwedeng kami lang mag-asawa kasi... Totoo naman. Tell us about yung mga experience mo na sabi mo, no? You felt like you were bullied. Sa London. May racist na feeling ka ba? Discrimination towards you when you started here in Canada? Oo. Yung tipong, yung parang, you go back to your country. May ganon? Sabi ko parang, okay. Kasi Dapat parang... sinabi mo, which one? Which one? London? Hindi, yun ang nakaka-insulto, di ba? Oo. Bakit napunta sa ganun? Kahit nung nasa UK kami UK, London, na parang, kasi yung iba yung accent natin, di ba? Iba yung accent natin. Yung mga kasama ko doon dati, Irish, Scottish, New Zealander, Australian, iba-iba. Tapos, Filipino. Yung English kasi natin, parang medyo yung medyo matigas, di ba? Parang gano'n. Di ba yung mga British accent yun, sorry, hi, mate, mga gano'n. Hindi ako magano. Kung ano yung accent ko, naiinis sila kasi bakit daw American English tayo. Sabi ko, because we use Webster, not Webster Dictionary. So, yun. Tapos doon, parang, inis sila sa atin. Parang na-insecure kasi. Ang gustong-gusto kasi nila ang Filipino nurse kasi totoo kasi number 1 tayo sa TLC. Tender loving care. Alam mo yun, yung, what? Yung ibang lahi, no. But, what? What do you want? Ganun sila. Tayo nakikipag-joke kahit nag-hysterical na yung tao, yung pasyente, we know how to de-escalate the situation. Tapos makikipagtawanan pa. So, parang akala nila, alam mo yun. Tapos, meron pa akong ginawa no sa UK, hindi ko kasi alam. Alam mo yung mga sick, di ba yung mahaba yung ano? Hindi ko alam, confused yung pasyente. So, you want to shave your face? Yeah. So, ang hapang, ginawa ko, hinugasan ko siya, ginunting ko, shinade ko, lahat. Bawal yun, di ba? Oo. Ano nangyari? Nating yung asawa, nahanap niya yung asawa niya. Kaharap niya yung asawa niya, hindi niya nakilala kasi malinis na malinis yung kanyang mukha. Tapos sabi na, akala ko nung pauwiin ako. Alam mo, pinagtawanan nila ako lahat. Sabi niya, what did Gladys did? Kaya every week,
bloopers ako sa UK noon. Oh. Kasi nga, hindi ko nga alam, walang nagtuturo sa akin. Parang, alam niya, parang, imbes na 2 nurses ang mag-wash sa pasyente, they let you work by your own. Tayo, trained kami how to wash patient by myself. Trained kami sa ICU kasi sa ICU sa Makati Med ako eh. So, trained kami how to wash patient by yourself. You don't need anyone. Basta alam yung body mechanics, technique lahat. Oo. Pagbukas ko ng kurtina, Tinanong mo siya kung pwedeng tanggalin. Tinanong mo siya. tinanong ko siya, pero hindi ko alam, Mark, na confused yung pasyente. Confused. Kaya ang gusto Oo lang siya ng oo. okay siya. Okay siya. Oo. Oo. Hindi ko alam kasi nasa neuro pala ako. Alam mo yung neurosurgical na they confused, sometimes they're demented. Hindi pa ako well-trained noon. Okay. Oo. Kasi iba doon. Tapos pagdating dito, ganun din. Yung mga sinasabi nila, yung isang doktor na, yun nga, hinagis niya sa akin. Tapos, ino-orienta ko yung, kunyari, yung nurse sa dito, ginaganon yung kamay ko. Not like that. Tapos, tinatago ko na, dito naman ako sinasapa. Tinutulak akong gano'n. Dito? Totoo? Dito. Oo. Pero Did hindi, you complain? You should have complained. Ina, hindi ko pa alam noon. Oh. Hindi Bawal Pinoy yun. yun Hindi. Hindi. Okay. Pero yung na-experience ko din, di ba, ina, yung magpapadala kami sa remittance. Tapos sabi, katabi ko yung Pilipino. Tapos tinatanong no, ma'am, anong trabaho mo? Sabi ko, nurse. Sabi ko, nurse. Tapos sabi nung katabi ko, tagahugas lang naman kayo ng mga puwet. Oh? Sabi sa akin, sabi ko, tumitig lang ako sa kanya. Sabi ko, tapos nagtitigan kami nung, sabihin ko sa Talaga? Oo. Kapwa Pilipino yun, di ba? Dahil Tagalog eh. Oo, sinabi niya sa akin. Hindi, baka kako tinagalog mo lang, English yung sinabi niya. Ibig sabihin, Pilipino talaga, di ba? Ano to yung mga, yung parang yung store nyo, Ines ba yun? Ines, yung mga Filipino store na pwedeng may remittance? Oo. Merong ganito dito. Yung Ines nila, rice. Anong tawag? Ano kayang, Ines? Ines? hindi, Islis. Islis yun, gano'n. So nagulat ako, parang, yabang-yabang mo tagahugas lang naman kayo ng puwet. Parang, una sa lahat, ikaw nagtanong, no? Oo. Hindi, katabi ko siya. Ang nagtanong yung, kumbaga yung tenant doon sa narinig na ako. Kumbaga nagkukwentuhan lang kayong dalawa. Umi-epal pa. Umi-epal Ano ba yung trabaho nun ni ate, no? Ha? Ano tinanong? Malamang tiga suot naman nung hinuhugasan. Tapos nagtinginan lang kami tapos tumingin lang ako sa kanya. Sabi ko, ang yabang-yabang naman ito. Sabi ko, ate, hindi naman kita kilala. Sabi ko, ano bang problema natin? Sabi ko gano'n sa kanya. May issue siya sa mga nurse. No. Kasi, yun dati, bago kami dumating, mga nurses, kami, yung mga dati nga, don't get me wrong, yung mga nanny, sila yung una dito. Yung mga nanny, yung mga, basta mga caregiver nanny, sila yung mga unang batch dito. Alam namin yan. Well aware kami dyan. Pero parang sumama loob nila, bakit dumami ang nurses dito na parang kami pa yung mayabang. Parang, inaano ba namin kayo hindi nyo naman pag-aari ang Canada. Parang, pare-pareho lang naman tayong yun. So marami ako na-encounter yung gano'n, parang Sabagay kasi dati hindi pa expose yung buhay ng Pilipino rito sa di ba? Sa Canada eh. Kumbaga mahiwaga eh. Wala. Masyado nakakaalam. Pero sino ba yung in-interview niyo yung maepal daw lahat ng Pilipino? Sasabihin ko pala ngayon. Para sasabihin ko sana parang si Michelle Milante pala to. Hi, Mitch. Medyo negative yung experience sa kapwa Pinoy, Ganun. Pero hindi ko naman nilalat kasi ngayon sa Burnaby Hospital, kung saan ako nag-work, marami ring Pilipino. Okay naman Okay naman. Okay naman. Pero hindi lahat. May mga talagang tipong Pilipino na kumakagat labi na lang ako. Kasi bilog ang buwan pag kasi parang hindi ko na sila papatulan. Parang yung mag-walk away na lang ako. Parang nakakainis yung pag Oo.
Kasi sa akin, it's not worth a time. Parang sa akin, Oo naman. you don't stoop down to their level. Parang, Sabagay, tama ka dyan. they can say whatever they want. Okay, if you're happy with that, okay, fine by me. It's not my problem. Yan. Kumbaga hindi mo na sila hindi mo sila pinapansin. Hindi katulad ni Mitch na talagang palaban talaga sila. Palaban yun. Oo, Oo. pag kinanti mo Hindi si pa, Mitch. pag kayo gano'n, hindi nyo kinukumpronta. Ako kinukumpronta ko pag ano eh. Ako, Pag yung bastos, o kaya, alam mo yun, kahit, let's say, nakatayo lang ako, no? Tapos may sumingit sa, yung baga, may binastos siya na sa harapan ko. Nakikiano ako pag gano'n. Oh. Ako, alam mo, wala pa akong experience sa ganyan. Una, sa akin, pababaso sa akin, hindi ko alam. Wala pa akong na-experience. Oo. Pero minsan naghihintay ako na makanood ako ng binabastos yung isa. Feeling ko ganun din ako, Rice. Gagawin ko yung parang, tumigil ka siya, bastos ka. Ganun. Marami yung experience dito. Kaya minsan napapaganon na lang kami. Kami naka-experience isang beses. Ngayon lang, last year. Ibang lahi yung nag-ano sa akin. Parang napagbintangan kaming, parang nanguha ng gamit. Parang ganun. Nakakainis. Ako sa ano ba to? Sa Wendy's, no? Napansin ko kasi, may unang umorder na sa harapan ko. Siya yung nauna. Yung cashier, ang taray niya. Sabi nung lalaki, bumili siya ng drinks eh. Hindi alam ng lalaki yung tawag. Di nakatalikod yung cashier, no? Nandito yung drinks sa likod niya. Sabi ng lalaki, that one, the yellow one? No, what's the name? Ganon yung cashier. Hindi niya nililingon. Hindi siya nag-a-assist. Talagang, what's the name of the drinks that you're ordering? No, the yellow one. No, that's not the name. Sabing ganon. Nakikinig lang ako. Oo. Yung lalaki, mabait eh. Ako na, Mag-order ako. Siyempre, nabubulol-bulol ako. English eh. Sabi ko, may sinabi akong salad. Sabi niya, no, that's not the name. Sabi niya ganon. Tapos sinabi niya yung pangalan. Sabi ko, are you okay? Sabi ko, you know what? Napansin ko kanina, ikaw, bastos ka kako eh. Yung lalaki, umorder sa'yo kung ano sinasabi mo. Kako, if you have a problem and you don't know how to deal with people, why are you working here? Sabi ko sa kanya. Ang sabi? Talaga, hindi niya, no, I'm not rude. What do you mean you're not rude, kako? Sabi ko, yung lalaki hindi alam yung tawag sa drinks. Kako, hindi mo man lang lingunin. Okay, that one. Diba? Instead of helping him because you don't know, kako, inaan mo pa, yung parang binubuli mo pa. Kako, yung manager nyo, hindi ka dapat nandito eh. Tinawag mo? Pinatawag mo? Wala silang manager. Ano ba yan? Ito pala, I'm the manager. Hello? Hindi talagang kinukumpronta ko pag gano'n kasi nakakainis pag gano'n. Yung sa amin nga rin, libre kasi yun yung binigay sa amin. Libre. Parang previous siya. Previous, di ba? Siyempre, dala-dala mo na siya. Pag babayad ka na, may binili kami, tapos babayaran na namin. Tapos dala namin yung previous. Tapos sabi, saan mo kinuha? Sa Tagalog, sabi nung cashier, saan mo kinuha to? Wala na to Ano ba to? Yung ganun siya ng ganun, nag-hysterical na. Tapos, I will call it. Tumawag siya ng iba na na head. Tapos yung ano to, ba't ganito? Meron silang hawak na ganito. Wala na to May previous nga yun binigay niya sa amin sa loob. Ayun, di parang kami na pahiya kami na parang kinuha. Tapos may Canadian pa sa likod, yung mga puti. Tapos sabi niya, dito kayo sa kabilang cashier, sabi niya gano'n. Tapos yung parang kami, habang umaalis kami, buong pamilya kami doon kompleto kami pamilya. Siyempre parang kami, sabi ko, so did they take it back? Sabi ni naasar na rin kami ni Lani. Sabi ko, hindi sa inyo na yan. Sabi kong ganun. Sa inyo na yung na yan. Hindi naman namin yan eh. Wala akong pakialam dyan sa produkto nyo. Pag ganun, hindi ako... At yung bakit kami pumunta lang doon sa produkto nyo? Kasi nga, ibablog namin yung lugar na yon at may kakilala kami na nagwo-work doon. Ipopromote yung lugar. Binablog namin. Tapos ganun yung experience namin, paglabas namin. Punta na lang kami ng winners, pero masama na yung loob ko. Papaaway ako pag ganun, Mark. Minessage ko, ganito nangyari. Tapos yun, pinapunta ako doon sa na-establish na yun. Ang mga head pala doon, puro Pinoy. So, may nanonood pa sa amin. Ano nangyari?
Inayos lahat, yun. Sabi ko, tapos bibigay yun na yung produkto. Parang yung souvenir, bibigay. Sabi ko, no, hindi ko na kailangan yan. Sabi ko, di ba? Ano yun? Parang insulto? Nanginginig pa rin ako, parang first time ko dito sa Canada yon na mangyari sa amin. Nakakainis. First time. Nangyari Alam mo yun naman. nangyari yung sa husband ko, nagalit kasi yung husband ko, sabi niya, your customer service sucks. Gumanon. Grabe. Where's your manager? Gumanon. Sabi ko, halika na, umalis na tayo. Kasi parang sa akin, parang, alam ko na. Kumbaga, ano ka, yung ayaw mo ng abala, ayaw mo ng konfrontasyon. Waste of time sa akin. Parang, Maghanap kami ni Ina pag nagkita kami. Hindi ko pa alam. Wala pa nga ako na-encounter eh. Gusto ko kumbaga magtanggol ng mga inaapi. Kapag Sana nandun ka, Ina, sa likod namin. Talagang parang, alam mo yung down na down kami na. Pero yun, shoutout doon sa mga Pilipino doon na mababait, yung mga manager, yung mga, basta lahat ng mga may position doon, mga tao doon, tinulungan naman kami nung nag-complain ako. Sana nahinarap ulit sa'yo. Anong dun sa nag-confront sa'yo nung una? Na Ibang lahi yun. Hindi hinarap sa akin. Ang matindi, parang dinidiscriminate kami, pero lalo ako nasaktan, hindi naman siya yung ibang lahi din, na parehas lang kami dayo dito sa Canada. Parang ganun. Excuse me, are you insinuating that I'm taking this parang ganun. Parang hindi na ako. Sabi ko, hello. Gusto ko sabihin yung produkto kasi pag sinabi ko yung produkto, malalaman na ng lahat yun. Kaya ayoko. Okay lang yun, experience mo yun. Yung iba kasi hindi nila matanggap na multi-diverse na kasi ang Canada eh. Oo, totoo yan. Kumusta naman ngayon, Gladys, ang buhay Canada mo? Hindi ka ba nag-iisip na lumipat naman sa ibang lugar ngayon? Dahil, yun nga, Australia. Gusto mong pumunta sa Costco ng US, gano'n. Nangongolekta ng citizenship to. Hindi, tinanong nga ako ng mga kuya ko kung plano naman daw namin pumunta ng Australia. Sabi ko, hindi na. Sabi niya, lahat na ng nursing exam, tinake mo na sa Pilipinas, sa States, sa UK, dito. Sabi ko, pero sa UK, walang walang exam na license ng nursing. Oo. Okay, ano ba yung panggit mo, Ina, tungkol sa, kasi nga may nanonood kagabi sa live natin, di ba? From UK, pupunta ng Canada. Kasi nga, parang yung nurse doon is hindi kasing ganda ng nurse dito sa Canada. Okay. Yung nursing. Yung parang mababa yung sweldo sa UK kumpara sa Canada. Tsaka hindi sila well appreciated. Kasi sa UK kasi, hindi sila per hour salaried. Okay. Salaried kami doon. Hindi kami per hour. Hindi katulad dito, per hour kami. Malaki ba yung diferensya ng income? Malaki, malaki. Mas malaki sa Canada? Mas malaki. Kasi bi-weekly kami. Doon, once a month. Every last Wednesday of the month. Kumbaga, yung sweldo no ng isang buwan, sweldo lang namin in 2 weeks dito. Ang laki yung diferensya, no? Tsaka yung sinasabi niyo yung anong difference ng US tsaka Canada, ang US, mas malalaki ang sweldo na, pero ang malaking difference, hindi sila unionized. Kami unionized kami, kaya untouchable kami dito. Yung hindi kami basta-basta ipa-fired unless drug addict ka, magnanakaw ka. Oo. Maraming proseso bago ka Maraming proseso. They cannot just fire you just like that. No. Kaya kung ang bayad, tsaka doon, pag break ka dito, break ka, pero doon, kaya lahat ng nurses may pager doon. They can call you anytime, pull you from your break. Kaya yung iba doon, pag nagbe-break, tinatanggal nila yung battery ng ng pager nila para hindi sila So, ganun. Kung gusto nyo talaga ng malaking sweldo, sa States, pero every second mo doon, talagang bayad. You work your ass off, parang gano'n. Lahat yung bayad. Pero, sa health insurance, di ba, yung iba lumilipat dito kasi mas maganda ang health insurance natin dito. Wala tayong bayad, health. Sila doon, meron pa rin silang copay. Yun, nagbabayad pa. Nagbabayad. Kami kasi, dentista, wala tayong copay. Sila may copay. Pagka
kahit yung C-section nila, ang maternity leave lang yata nila doon, pinakamatagal na yung 1 month. Dito, 18 months. 1 month, Oh. sorry, doon sa kabila, sa US? Sa States, alam ko, 1 month lang yata or 3 weeks, parang ganun. Really? Ang ikli Oo. naman, totoo. I don't think na meron sila, kaya gulat na gulat yung, kasi nandun yung brother ko, andun yung sister-in-law ko. Sa gulat na gulat sila, ilan ang maternity leave sa sa UK? Sabi ko, 18 months. What? Parang, bayad lahat yun. Yun nga lang, Oo. 6 months mo, buo, tapos mo Yeah. yung na pakonti ko. Ganun din dito. Mm-mm. Pero sa US, talagang, alam mo yun. Oh, ganun Hindi ba? Sabagay, di ba? Sabi nga nung nakausap natin whatever. dinala nila yung anak nila sa emergency. Lang magkano? 2,000 na agad, di ba? O 1,000? Bayad. Sila Andrea Jet yata. Oo. Nagbayad din sila. Pero do kasi ang sister-in-law ko tsaka yung brother, yung kuya ko, nag-start din doon, nurse. Pero yung kuya ko ngayon, kasama na siya sa open heart surgery. I don't know, Ina, if you know Dr. Garcia sa Makati Med or Asia. Naku, Sila yung team nila doon sa US. Parang yung kuya ko, nurse plus na siya. Parang nasa team na siya ng open heart surgery, transplant, ganun. So, kung sa sweldo, gusto nyo, talagang ang US. Pero, depende kung anong gustong buhay gusto mo. Oo. Parang ganun. No? Okay. Kami okay na. We're not aiming naman na super yaman. Basta, meron na kaming bahay, stable, healthy. Yeah. I'm sure merong mga US nurses na makakanood nito. Yeah, why don't you comment? Tsaka may mga kasama kasama din yung asawa ko from US. Dito sila. Lumipat sila dito sa Canada. Oo. Kasi yung mga nababalitaan natin, yung mga yung Canadian, lumilipas sila. Tapos sa comment section na natin, di ba minsan na, huwag kayo sa Canada kasi maliit lang ang bayad sa inyo. Huwag kayo sa US. Di ba sa mga comment? Ayun. Meron din kasi, kumbaga, doble kasi doon. Kumbaga dito, ang starting ng nurses yata ngayon. Kasi nung dumating ako dito, ang starting dati ng nurses is like 36 or 26, parang ganun. Pero ngayon, ang starting na ng nurses ngayon, 40. Kung starting dito 40, ano yun yan, newly graduate Grabe, laki, no? Per hour yun, per hour. Hindi katulad sa UK, hindi. Sabihin natin sa US, sabihin natin 60 sila per hour. Oo, why not? Okay. Pero talagang, ano ka doon? Kumbaga sinusulit nila yung bayad sa'yo. Yeah. Oh. Kaya depende kung ano, but we tried doon sa US, pero yung nag-apply ako doon, talagang yung backlog sila. Ngayon, nasabi ko sa Ina, retrogression sila. Yung, nasabi din nung partner ng, yung in-interview niya na parehong mag-asawang nurse sa Illinois, naghintay sila dahil may nabanggit silang retrogression. Ibig sabihin, backlog sila noon. Yun yung in-explain niya noon. Na kung 2002 ka, pero yung pinaprocess pala ngayon 2,000. Parang gano'n. Parang hindi na makakapaghintay ng gano'n. So, kaya nung nagbukas yung hard sa asawa ko, grinab na namin to. Parang gano'n. Yeah. Same kayo ng ospital ng asawa mo? Ha? Oo. Kasi ako na yung, I don't know kung na-heard yung PCC, parang Patient Care Coordinator, parang DC2 ng PACU tsaka surgical daycare ako. Kumbaga nasa yung surgical service OR, recovery room, yung kung saan na. So parang pag wala yung manager, parang ako na yung susunod. Oo. Tapos pag ganyan posisyon, ang naiisip ko hindi yung posisyon, yung sweldo eh. Diinan na yan. Pagdiinan na yan, malamang. Okay. I hope things are better with the Filipinos kasi dumadami na yung mga Filipino nurses, 'di ba talaga? Oo. May mga hindi mo pa rin masasabi, may pasaway talaga, may maepal. Pero kasi hindi ako, as my position right now, I cannot answer them back kasi pwede akong ma-respectful workplace kasi nasa authority ako, di ba?
sasabihin mo, power tripping ka, you're harassing me, verbal. So, mahirap yung posisyon ko. Kaya, hanggat maaari, parang, naku, Diyos ko, gusto ko sapakin. Hindi kasi ako madakdak eh. Kahit kami yung pagka nagkakatampuhan kami mag-asa, hindi ako tahimik ako. Ang maririnig ko dito yung vacuum. Ibig sabihin, galit ako. Hindi ako, ano man tawag doon, nagger. Hindi ako nagger. Sa ospital, ganun din ako. If I'm so angry. Naku, baka mapahama ka niyan, Gladys. Makanood nito, mga taga-ospital nyo. Baka hindi mo alam. Very general naman yung sinabi ko. Wala naman. Hindi, teka, gano'n ba kadami ang Pilipino sa ospital nyo? Wala naman ako pinangalan na Madami ba Pilipino ron? Marami. Sa buong ospital, Bernabe Hospital, maraming nurses, maraming porter, maraming housekeeping, care, marami, super dami. Saka hindi lang naman Pilipino yung makukulit di ba? Hindi lang Pilipino, marami. Talagang, alam mo yung sinusubukan talaga yung pasensya mo. Parang, and then sometimes Pilipino ka lang, they look you down, then you need to prove yourself. Parang, okay. Ganon. Akala ko pa naman talagang nire-respeto ang mga Filipino nurses because, we're the best in that field. Hindi rin. Yeah, they do. Kasi yung mga manager, pero yung, di ba, yung minsan, yung hindi mo mawala yung grab mentality. Di ba? Na parang, friends kayo. Tapos nung nakikitang umaangat ka na, parang, they talk up behind your back. So parang, totoo yan. Hindi mo maano yung ganyan. Meron at meron. Ay, nako. Kaya, pero mas okay naman dito. Alam mo yun, talagang ganun wala namang madali. And then, masaya, yun yung parang, just make yourself happy, parang, no regrets, lahat naman. Sabi nga nila, hindi naman perfect ang Canada, di ba? Siyempre, wala namang perfect, di ba? Wala namang perfect na bansa. Lahat may pros and cons. But don't get me wrong, maganda sa UK, maganda sa States. Pero whatever works for your family. Naalala ko na naman tuloy yung lisensya ng TV, pambira. Bigla ko naisip, meron ako dito, sa kwarto. Ano yun, depende pa sa size? Baka naman depende pa sa size. Pag hindi, basta kung apat ang TV mo, dapat apat yung license mo. And then, during then, nung nandun kami, ano pa yun 18 pounds per month. What? TV. Binabayaran mo? Per month. Parang arkila yun Hindi, binili mo na yung TV. Sa'yo yun na TV. Nga per month? Magaganto na lang ako. Ito na lang. Hindi na lang ako magmumura. And that's just for one gadget, kumbaga, or one TV. Ibig sabihin, are there other items in the household, appliances, mga ganyan na may ganon? TV license. Kahit tanungin nyo, i-research nyo sa How about laptops? Titingnan ko nga yan. Titingnan ko nga sa laptop mo. Hindi, ako rin. Kasi nung bago kami nagulat din ako. Sabi ko, what? Parang, alam mo yun. Pero month parang nagbabayad ng subscription, magka-TV ka lang. Iba pa yung subscription. Ito, TV license. Kaya nga, para siyang subscription sa gobyerno. Na kung 3 TV ko, kailangan isa na lang. O kaya, kasi bubuhatin ko na lang sa kwarto. Kaya, kahit itago mo, malalaman nila. Kasi pag bumili ka ng TV, kunyari, sa Best Buy, malalaman nila naka-registered sa pangalan mo. Then, makikita nila, 4 ang TV mo, isa lang license mo. Parang ganun. Grabe. So, dapat bayaran mo yun each TV, each month, parang ganun. Rice, nakita mo na? Ito sabi it is an offense under Section 363 of the Communications Act 2003 to watch TV channels on any TV service. Watch live TV on streaming services or use BBC iPlayer on any device without a valid TV license. Bawal ka nga manood. Okay. Para makapanood ka, kailangan, para dun yung lisensya. Wala stick. What? Hindi ka makakapanood kahit
yung mga BBC, hindi ka makakapanood pag wala kang TV license. Oo. Netflix, ganon? Kahit ano. Wala kang parang blank lang ang TV mo. Ba't ka pa bumili? Tatakpan ko ulit yung bibig. Ang hirap, Oo nga, no? BBC. Grabe naman. Pambihira. Yun talagang tinatawag na pambihira talaga, guys. Oo, tapos yun nga, yung parking pa, di ba? Sa tapat ng bahay, tapat na ng bahay mo, ha? Parang pa yun, street the parking. bigger the car you have, the bigger the tax you're gonna pay for that. And then the higher insurance you have. Kung Oo. ang sasakyan mo lang yung Mini Cooper, so maliit lang yung mo. Kaya pala siguro in Europe, marami nung compact vehicle. Oo, yung maliliit. Oo, uso sa kanila yung Yung Mini mga- Cooper, Parang yung kay Mr. Bean, yung Ay, Oo, Mr. maraming Bean, ganun, ganon. no? Fiat, no? Paano pagka sasakyan mo yung mga truck na? And malaki ang mo. Mahal Tapos yun. mahal din yung parking doon. 30 pounds. Tapos yung gasolina mo. So, Oo nga, no? Talagang mahal pala talaga sa no? Mahal pala Oo, dun. bagay, mahal nga yung chip Hindi ko piece. alam yun. Okay, sige. Okay, di ba? Maganda talaga yung Spot Pinoy eh. Ano marami tutunan. Tignan Diba? natin. I'm sure may mga magko-comment din, yung mga nasa UK, baka ma-share Yung, mga oo. experience. Oo. Sa UK, pag regaluhan ka ng TV, galit ka. Papagastos mo pa ako, parang ganun pala. Okay, tapos sabihin mo, kasama pa yung 1-year license niya. Oo nga, malaki din yun, di ba? Oo naman. Yung 1-year license. Oo. Magkano? Sabihin mo kunin mo na yung pinakamababa, 15 pounds. Yun yung time na nandun kami. 15 pounds. So, 180 rin yun. Oh. Grabe, no? Kung apat ang TV mo, Rice. Pinarapol sa trabaho mo, nanalo kang TV. Nakasimangot ko. Grabe. Nanalo ka ng TV. Yan ang grabe, di ba? Oo. Buti na lang, wala ako sa UK. Okay, anyway. Siya. Nako, it's been an hour already. Yun? Oo, pambihira. Gladys, Dito maaraw pa. sa amin. Dito gabi na. Oo nga, no? Ay, okay na pala kasi. Maaraw pa kasi 7:00 pa lang. Oo nga. Okay, thanks so much, Gladys, Okay, for sharing Gladys, your thank you, story. Dami naming natutunan tungkol sa UK din, ha? Oo, maraming Oo, salamat. pambihira, Oo. Thanks, guys. That's it for episode 36 Next of time. Spot Pinoy. I'll see you. We will see you guys in the next one. Bye. Okay.